Oo, ayan, Zaldico ha, narinig mo yan. Kung may dignidad ka, maawa ka naman, muwi ka na lang dito. Ito nga si former President Rodrigo Duterte, kaya nilang ipakulong, ikaw pa kaya? Ang problema kasi dito mga kababayan, hanggat nandyan yung mga nakaupong mga buhaya, hindi ito makukulong kasi sabit-sabit sila. O kayo, inaamon ko kayo, kung may dignidad kayo, mag-resign na lang kayo. Para yung mga karapat-dapat, umupo na lang dito sa bansa namin para yung mga pera ng pondo ng bayan, mailaan dito sa mga proyekto ng mga katulad dito, yung mga bahabaan nito. Yung mga nangyayari dito, dahil sa inyo, kaya nangyari ito. Nakdantok ko ang garapata kayo. Ito kasi, kayong mga nakaupo sa gobyerno na yan, bumaba na kayo sa pwesto ninyo. Kung ayaw nyo magkaroon ng karahasan dito sa bansa namin, bumaba na kayo para hindi na mapasama na araw-araw. Ganito yung nakikita natin, ang daming nadadamay sa mga ginawa nyong mga kabalbalan dito sa bansa natin. Mahiya nga kayo. Nepal, most of them share the same logo as the ones in sa Nepal. I think it was based from a cartoon or in an anime show. Plus yung the fact na nakaabang sila doon sa may sa may bridge mismo. And unprovoked ang pag-attack nila sa mga police. So are you looking at this possibility na this is really premeditated? Based po dun sa ginawa nila, posible kong premeditated, pero po nagsimula po kasi itong grupong ito from Luneta. Then na-monitor po natin sila na gumagalaw po sila, nag-move po sila from Luneta papunta po dito sa Ayala Bridge. So nung nakita po na natin na may movement po itong grupong ito na mga naka-black, mga naka-maskara, ginawa na po natin, iniharang na po natin yung ating container van na sinunog din naman po nila nung sila ay dumating. Kasama po yung dalawang motorcycle ng ating mga kapulisan. Yes. Sinunog po nila yon at nambato sila ng mga graba. So after po nilang mag-create ng kaguluhan dito sa Ayala Bridge, nagtungo naman po sila dito sa Minjola kung saan sila rin po yung mga nagsimulang mambato ng mga graba, kung ano-ano po yung binato nila. Meron dun po silang dalang mga Molotov bombs na binato po dito sa ating mga CDM contingent. Nanira din po sila ng mga CCTV, ng mga traffic lights. At sila rin po yung group sabi po dito sa palinira sa isang establishment dito po sa may recto. Major, is it true yung lumalabas na reports na unang intent nila was to get to Malacanang Palace? According to reports po, pero we're still verifying po kung yan po talaga ang kanilang ang makapasok po sa Malacanang. Kaya po, sinecure po agad natin yung location. Kaya po yun po tayo agad ng dagdag na pwersa kasi nakikita po natin na yun talaga yung gusto nilang patunguhan. Major, kahapon po kausap namin si Yusek Claire Castro at sinasabi nga niya po na ang bilin po ng Pangulo ay to exercise maximum tolerance, which is nakita naman po namin sa videos, ng mga unang mga videos po natin na ginawa naman po ng hanay ng pulis. I was wondering kung was this exercise as well even during the arrest? Yes, ma'am. Naging naman po kami na although naging agresibo po sila sa ating mga kapulisan, sa ating mga CDM contingents na nandun, naging maayos naman po yung pag-aresto sa kanila, gaya po ng ating mga minors na hindi naman po natin sila pinabayaan. Sa katunayan po, meron po tayong DSWD na nag-a-assist sa kanila. So yun nga, this is where taxes go, sa lubak. Siguro systemic yung problem so baka matagal-tagal na laban yan. Meanwhile, tensions erupted at Ayala Bridge as demonstrators clashed with police. Stones, bottles, and other objects were thrown, and a tire was set ablaze from a container van blocking the bridge entrance. Authorities apprehended at least 17 people, including some minors. After the morning rally, demonstrators marched from the EDSA Shrine to the People Power Monument. Despite heavy traffic and intermittent rain, they pressed on, filling the streets with chants, cheers, and the honking of passing vehicles. Para sa mga anak ko yan at saka mga bagong henerasyon. At hanggang ngayon, umpisa noong 1986, sumali rin ako sa ganito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago at ang korupsyon ay naroon pa rin. Kaya palagay ko, may pagbabago kung
ang kabuuan ng mga tao ay ang pag-iisip at magkaroon ng pagkakaisa para masupilang korupsyon at sa tingin ko ay nagiging kultura na to. In Cebu, protesters carried makeshift bars, wore orange outfits, and had their hands tied, displaying the names of those involved in the flood control project's controversy. In Davao, progressive groups, together with members of the Catholic Church and other sectors, held an anti-corruption rally at Freedom Park. Panawagan din ng mga progressive organizations ay ang pagsingil kay Marcos sila at ang mga kasapakat nila na mga corrupt at involved sa katiwalian ng ating bansa. At the same time, Duterte supporters gathered at Rizal Park along San Pedro Street under the theme Pray for the Philippines. Many participants wore green attire and prayed for the return of former President Rodrigo Duterte, who is currently detained in The Hague. Celebrities and prominent personalities marched with thousands of Filipinos to demand accountability and an end to corruption in government. Here's the report. Celebrities and personalities joined anti-corruption protests across Metro Manila, amplifying calls for accountability and reform. At the Bahasa Luneta event, Andrea Brillantes, Maris Racal, Angel Aquino, Tessie Tomas, and Jody Santa Maria were among those in attendance. Drag queens led by Pura Luca Vega, artists like May Paner, also known as Wanna Change, and Miss Philippines Earth Joy Barcumo also joined the demonstration. Jody Santa Maria said emotions ran high as the fight against corruption reached an intense point, while veteran actress Tessie Tomas called for officials to resign. It's really to show resistance and also defiance na nangyayari. Lamak na corruption, harap-harapan na. So, I think collectively, mas meron tayong puwersa. Gusto ko lang, sana magbitiw lahat sa tungkulin, sapagkat lahat naman sila halos ay guilty, at ako ay papanalangin ko magkaroon na lang tayo ng snap election. At the EDSA People Power Monument, Vibe Jack Elijah Canlas, the OPM band Ben and Ben, Vice Ganda, Ayon Perez, Donnie Pangilinan, Ann Curtis, Darren Espanto, and Jasmine Curtis Smith joined the rally. Miss Universe 2018 Catriona Gray was also spotted marching with the crowd along EDSA. It's great that so many turned out today para sa Pilipinas to. In Macari, Dingdong Dantes, Kim Atienza, Benjamin Alves, Gerald Napoles, and Kim Molina took part in an anti-corruption run wearing black statement shirts. Von Belinario, We Are One News. Hinaos na iba't ibang mga grupo na nais maglabas ng kanilang hinaing sa mga korupsyon sa gobyerno. Nagpalitan ng kantyawan ang dalawang panig hanggang mauwi sa pisikalan. Agad namang namagitan ang mga pulis. Giit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ang kilos protesta ay simula pa lamang ng serye ng pagkilos upang mapanagot ang mga responsable sa ghost projects at anomalya sa flood control projects. May hamon naman ang kilalang host at komedyanteng si Vice Ganda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakilahok din ang ilang personalidad kabilang sina Vice Ganda at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Tinatayag na sa 15,000 na rallyista ang lumahok sa protesta. Dahil nakita natin sa mga nakaraang budget, doon nagkaroon ng kalokohan, doon nagkaroon ng mga insertion, pati flood control project na yung pala ay ghost project. Kaya dapat buksan ng BICAM, dapat malaman ng publiko ang bawat nangyayari sa loob ng BICAM. Pangalawa, ito panawagan sa lahat na opisyal na ating pamahalaan, buksan ang SALN. Kung wala kayong tinatago, ilabas ang SALN dahil yan ang nasa batas. Ito ay isang legal na obligasyon, pero lalong na isang moral na obligasyon. Higit sa lahat, ikulong na yung mga yan. How can we end that? Kasi, Sir Lito, sa akin, merong pork, di ba? Meron DAP. Tapos ngayon, meron namang insertion. Parang pare-pareho lang naman Pare-pareho yan. All the same, no? Ganon. Ang problema kasi,
I remember, although I was in Taiwan at that time, but since I was very close to the executive secretary, si Secretary Medialdea, pinanindigan nila yung budget nung ang speaker, bagong speaker siya noon, si GMA. No? After she replaced Bebot Alvarez, di ba? No. Meron ding insertions. Ang dami-dami siningit na insertions. Maraming nilipat-lipat na pinagawayan nyo na Malacanang, quietly of course, hindi naman yung, quietly, pinanindigan ng Pangulong Duterte at ng Malacanang na hindi po pwede. I-veto namin yan pag ganyan. So tiklop si Congress. That also happened, I think, during the time of President Pinoy. I don't remember the year, pero ganun din, no? Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Edwin kanina. Diba? So dapat talaga, very solid dapat yung decision matibay ang desisyon ng executive. Dapat, you need a strong-willed president in a country like this. Hindi pwede mabait. Hindi talaga pwede mabait dito sa bansa ito. Hindi ho ba, BBM, narinig po yung sinabi ni political strategy. BBM, narinig niyo po yung sinabi ni political strategist Lito Banayo na hindi kailangan ang bait-bait dito sa bansang Pilipinas. Dahil kung mabait ka, marami yung mga dyan na ungurap ng pera ng bansa. Dahil kung mabait ka, marami dyan ang mga buhaya na nilulustay lang yung mga pera ng taong bayan na imbis na napupunta sa tao, napupunta sa kanila, sa sikmura nila, inuuna na pa nila yung mga kanilang mga sariling kapakanan. the budget even before its passage. Yeah. I can only commiserate with his plight in late 2024 when he signed. Kasi election ng 2025. So the former speaker must have told him, boss, kailangan natin ito, may election tayo ng May. No? Kailangan yung mga congressmen natin, kailangan mapapanalo yung ating senador. No? So probably because of that, instead of, vetoing more, like about 400 billion yung yung questionable dun eh. He only vetoed 92 billion. And later, through the prodding of Congressman Toby Chanco, who was campaign manager of Alianza, they withheld about 80 billion more. Now, yung mga for later release, hindi nila ni-release, no? But, yun na nga eh, no? The executive should never be held hostage by Congress. Let's talk about the SONA of President Bongbong Marcos. Yung pong sinabi niyang mahiya naman kayo, yun po talaga ang medyo nagpalakas din sa loob ng tao because narinig mo ang presidente na halos pagalitan lahat ng mga taong nasa harap niya at lahat ng mga nanonood na guilty. So, that emboldened, I guess, the public. To add on to that were the 3 typhoons together with the Habagat that hit many parts of Metro Manila. So sabi nga niya, mahiya naman kayo. Sorry, that was around that time. Should the president also be given points or props? Yes, definitely. For saying that and saying that in Congress in front of the people who might be guilty? Na una-una nagpalakpakan yung mga hipokritong congressmen na sila mismo, sila yung nag-insert. But anyway, forget that. The point is, palagay ko totoo yung galit ni Presidente, miski noon hanggang ngayon. No? Ang problema, bakit ang tagal ng aksyon? Bakit pinabayaang mag-fester itong situation? No? Bakit hindi agad-agad tinawag yung DPWH Secretary at that time, Secretary Bunuan? Anong kagaguhan nito? Anong kalokohan nito? And then he started chopping heads. No? Alam mo naman kagad kung nasa ng problema, Bulacan, Pampanga, di ba? No? Yun na nga, yun ang problema. Well, you have to give it to him. Talaga mabait yan. Siguro, conflict averse, as we keep saying, no, si Presidente. Pero ngayon, lumaki tuloy yung problema. No? Galit na ang tao. Especially when Congress reopened and the Senate started investigating the Discayas. PM, yung bait-baitan na yan, hindi yan uubra dito sa gobyerno natin. Dahil nga kung patuloy yung bait-baitan mo na yan, hindi pa rin natatanggal yung mga korupsyon. Kaya ang gawin mo, bumaba ka na sa pwesto, kung mahal mo ang bansang Pilipinas. Yan na lang ang may tutulong mo, mahal na Presidente.
nais natin ipahiwatig dito po sa ating pakikiisa dito sa trillion peso march po na ito? Well, itong pagsali ko rito, gusto ko lang klaruhin na it has nothing to do with my job as ICI investigator. Ito ay sariling desisyon ko para ipakita sa taong bayan na nakikiisa ako sa laban natin pagdating sa katiwalian at corruption sa gobyerno. Gaano kahirap yung isinasagawa niyong investigasyon? Nagulat nga ako, alam ko it's widespread, it's massive, pero hindi ko akalain yung depth level at magnitude ng corruption na sa sarili kong opinion lumalabas na parang naging normal na, naging kalakaran na kaysa yung tinatawag natin exception. Kumbaga, yung mga gumagawa ng katiwalian, parang way of life nila, parang naging livelihood program at cottage industry, that they are not at all afraid kung ano yung consequence or consequences. They were just so comfortable doing it. Ang iniisip lang nila magpakayaman na walang katapusan. Sir, so kung isa po kayo sa mag-oversee na itong investigation na ito, umaasa po ba kayo? Kasi 10 years yung kailangan yung ungkatin, 10 years. Umaasa kayo na in this administration merong mapapanagot, may makukulong big fish. Kaya nga kami we are hit the ground running. 1 week pa lang kami, kaya kulang na lang sabihin namin na sana makatulong kami. Alam, matindi talaga yung tinututukan namin to. In fact, maski na nasa formative stage pa lang kami, 1 week pa lang yung ICI. Nagtatrabaho na kami ng gusto. In fact, bago pa lang na-create yung ICI, on my part, nakikipag-ugnayan na ako sa aking mga kakilala para makakuha ng mga impormasyon, mga ebidensya, para kung sakasakali man na ma-appoint ako sa ICI, because I was already anticipating it, although I was not really that hopeful, meron ako kagad maumpisahan. Pero naniniwala kayo, Mayor, na dito po sa impormasyon na kuha nyo na so far, meron po yung mapapakulong? Oo naman. Dapat lang. Dapat meron talaga bakulong. Maraming salamat po, Mayor Magalong. Hanga po ako sa inyong katapangan at sinasakripisyo mo po ang iyong buhay at para patunayan dito sa ating mga taong bayan na huliin mo at ipakulong yung mga magnanakaw na yan. Maraming salamat po sa inyong pagsasakripisyo. Sana po hindi po kayo magbabago at patunayan po ninyo yung inyong mga advokasya para dito sa mahal nating... Talaga dapat ang unang imbestigahan siya. Siya naman na susi talaga yan Diba? Ang problema, yung mga kasamahan niya dyan na tiwali, nagmamaang-maangan pa. Nakinapang siguro, nagbubulag-bulagan pa sila. Alam naman nila kung sino yung mga involved dyan Kilala nila lahat. Kulang na lang nga rito, banggitin ko pa yung pangalan ng iba Pero next time na lang, doon ko na lang babanggitin siguro sa house. But for the meantime, dyan unahin yan siguro yan si Mr. Saldico. Dahil siyang susi sa lahat. At alangan naman na gumagalaw lang yan na di nalalaman ng boss niya. Maraming salamat po mga kababayan sa pagpapanood nyo dito sa atong mga kaganapan na nangyari sa mga kilos protesta dito sa bansa nating Pilipinas. Huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe at i-share ang ating mga videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga mahal na kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang bahagi din ng ating mundo. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters.